Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1941-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Etiketo pagdating sa isang senior. Ang mga salitang ito ay hindi lamang sinabi kina Zio at Queen Lee, kundi sinabi rin ito sa mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion na naroon. Ito lahat ay mga peak 6-star alchemy gods na ang katanyagan ay yumayanig sa isang rehiyon. Kailangan pa ba nilang isagawa ang etikete ng isang disipulo ng isang 5-star alchemy god? Kung dati pa ito nangyari, natural na ayaw nilang sundin ang utos na ito. Pero ngayon, nasaksihan na nila ang lakas ni Mateo, wala nang reklamo ang grupo ng mga elder. Nakipaglaban si Mateo kay Empyrean Flutterfeather hanggang sa maging pantay ang kanilang husay at lakas. Bukod pa rito, matapos makipaglaban si Empyrean Flutterfeather sa alchemy laban kay Mateo, naliwanagan siya tungkol kay Dao. Kaharian ng mga ninuno. Para sa mga alchemist, ang pagpasok sa Ancestor Realm ang kanilang panghabang buhay na hangarin. Basta't alchemist ang isa, gugustuhin nilang pumasok sa Ancestor Realm kahit sa panaginip lang. Gaano kahirap ang pagpasok sa Ancestor Realm? Mas mahirap pa ito kaysa sa pagpasok sa kaharian ng Heavenly Emperor. Sa Heavenspan World na ito, mayroon pa ring ilang mga powerhouse ng Heavenly Emperor. Ngunit ilan ba ang mga powerhouse ng Ancestor Realm? Ang paghakbang ni Empyrean Flutterfeather sa hakbang na ito ay katumbas ng pagtahak sa landas ng dakilang Dao na patungo sa kalangitan. Kung gayon, gaano kalakas ang Mateo na kayang hayaan si Empyrean Flutterfeather na gawin ang hakbang na ito? Mababa pa rin ang kasalukuyang nasasakupan ni Mateo, ngunit walang sinuman sa lahat ng taong naruroon ang nagduda sa kanyang mga magiging tagumpay sa hinaharap. Panginoon Mateo. Yumuko ang grupo ng mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion bilang pagpupugay kay Mateo. Tumango si Mateo at sinabing, mga senior na kayong lahat, kaya hindi na kailangang mag-stand on ceremony ng ganito. Mapagkumbaba si Mateo, pero paano nila nagawang maliitin si Mateo? Sa hinaharap, hindi ba't aalisin pa rin ng mga Empyrean Flutterfeather ang kanilang mga ulo para sumipa na parang bola? Ngunit, dahil hindi mapigilan ang kanyang kuryosidad, hindi pa rin mapigilan ni Carswell ang pagtatanong, kamahalan, sino nga ba ang nanalo at sino ang natalo sa labanang ito ng alkemiya? Alam ni Mateo na mausisa ang mga taong ito, ngunit ngumiti siya at sinabing, talo ako. Nang marinig ito, gamaan ang loob ng lahat. Iniregalo ni Empyrean Flutterfeather ang Xuanlong Cauldron, inakala pa nila na sa labanang ito, si Empyrean Flutterfeather ang natalo. Pero kahit natalo si Mateo, wala nang sinuman sa mga naruroon ang nangahas na maliitin siya. Nang makitang may mausisa pa ring ekspresyon sa mukha ni Carswell, direktang inihagis ni Mateo ang maliit na bote at nakangiting sinabi, ngayon, naglalaban kami ni Senior Flutterfeather sa alchemy, kakaunti lang sa inyo ang nakakaalam ng resulta. Kung may magbubunyag nito, hindi ako hahanap ng gulo sa inyo. Pero sa hinaharap, kapag lumabas na si Senior Flutterfeather sa kanyang pag-iisa, natural lang nahahanap siya ng gulo sa inyo. Nang marinig iyon ng lahat, sila ay labis na nagulat sa loob-loob nila. Bagamat panalo ni Empyrean Flutterfeather ang labanang ito, hindi rin naman ito ikinahiya ni Mateo. Kung kakalat ito, magkakaroon ito ng napakalaking epekto sa reputasyon ni Empyrean Flutterfeather. Tinanggap ni Carswell ang maliit na bote, inilubog ang kanyang banal na pakiramdam, at agad na natakot. Hindi matiis ang pangangati ng puso ng ibang tao at nagpumilit, Kuya Chen, kumusta na yan, magsabi ka nga. Nagulat si Carswell, iniabot ang maliit na bote kay Yorick, at bamulong, ikaw mismo ang makakakita. Nalito si Yorick. Nang matanggap ang maliit na bote at tiningnan ito, agad siyang natakot. Nalito ang lahat sa dalawang ito, ngunit alam din nila na ang Thousand Tribulation Chaos Essence Pill na ito ay tiyak na hindi ordinaryo. Isa-isa nila itong pinadaan, at isa-isa silang natakot. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay lubos na nakakabighani. Nang makita ni Zio at Queen Lee ang eksenang ito, naantig sila ng husto hanggang sa kumagat ng husto ang kanilang mga puso. Ano nga ba ang mahiwagang kapangyarihang taglay ng medicinal pill na ito, para magmukhang nakakita ng multo ang grupo ng mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion? Matapos nilang dalawa makita ang medicinal pill, ang kanilang mga ekspresyon ay naging walang pinagkaiba sa iba. And Spirit Divine Grade.
Hindi ko inaasahan na makakakita pala ang matandang lalaking ito ng End Spirit Divine Pill sa buhay na ito. Hindi talaga nasayang ang buhay na ito. Biglang bumantong hininga si Carswell. Tumango ang lahat ng mga elder, halatang pareho ang nararamdaman nila ni Carswell. Tama, ang Thousand Tribulation Chaos Essence Pill na pinino ni Mateo ay ang napakabihirang End Spirit Divine Pill. Ang 5 kaharian na higit sa antas ng banal, lilang espirito, walang laman na espirito, malawak na espirito, wakas na espirito, spirit link, bawat kaharian ay mas mahirap kaysa sa nauna. Napakalawak na pildores ng espirito, makikita pa rin ito ng isa kung sila ay mapalad. Pero halos wala na rin ang mga End Spirit Divine Pill sa buong Heavenspan world. Marahil tanging ang Medicine Ancestor na may ganitong antas ng kapangyarihan lamang ang makakapagpino ng mga End Spirit Divine Pills. Kung tungkol naman sa maalamat na Spirit Link Divine Pill, para kay Carswell, hindi man lang nila ito naisip. Tumingin si Yorick kay Mateo at naguguluhan, kamahalan, pinino mo ang isang End Spirit Divine Pill, kaya bakit? Bakit ka pa rin natalo? Gaano ba kahirap ang pagpino ng mga End Spirit Divine Pills? Para sa mga alchemist, mas mahirap pa ito kaysa sa pagtawid sa landas ng pagiging isang Heavenly Emperor. Pinoproseso ni Mateo ang isang End Spirit Divine Pill na kumakalat sa buong mundo. Matatalo pa rin ba talaga siya? Ngumiti si Mateo at sinabing, dahil ang pinino ni Senior Flutterfeather ay isa ring End Spirit Divine Pills. Sa kasamaang palad, nakakita siya ng ibang tanawin sa laban ng alchemy na ito, kaya ang kalidad niya ay bahagyang mas mataas kaysa sa akin. Hanggang dito na lang ang usapan, nagpakita rin si Mateo ng bahid ng panghihinayang. Sa labanang ito, natural lamang na nakakuha si Mateo ng malaking panalo. Ang panandalian at panandaliang Ancestor Realm na iyon ay tila mas naging malinaw sa paningin ni Mateo. Sa kasamaang palad, ang oras na inilubog ni Mateo sa Grand Completion Daw Realm sa antas na ito ay napakaikli pa rin. Paano siya maihahambing kay Empyrean Flutterfeather na kalahating talampakan na lang ang nakatapak sa Ancestor Realm? Pero kahit na ganoon, mas malala pa rin siya ng kaunti, muntik nang matalo kay Flutterfeather. Nagpalitan ng tingin ang grupo ng mga matatanda. Labis silang nagulat. Malinaw sa kanilang mga puso na kahit patas ang labanan sa alchemy sa pagkakataong ito, may pagkakaiba sa huli. Ang kalidad ng Xuanlong Cauldron ay malinaw na mas mahusay kaysa sa Wandering Dragon Cauldron. Sa mga huling yugto, nabasag ang Wandering Dragon Cauldron. Pinigilan ito ni Mateo na gumuho gamit ang napakalakas na kontrol. Sa pagitan nito, natural na kinailangan niyang gumastos ng malaking enerhiya. Kapag nililinis ang mga tableta, ang pagkakaiba ng milimetro ay kasing husay ng pagkawala ng 1,000 milya. Ang ganitong uri ng pagkakaiba ay natural na makakaapekto sa huling resulta. Bukod pa rito, si Flutterfeather ay may katawang parang Empyrean. Sa kapal ng banal na asensya, sa lakas ng banal na kaluluwa, at sa karanasan sa pagpino ng mga pill, mas malakas ito kaysa sa batang si Mateo. Sa ilalim ng ganitong pagkakaiba, halos natalo rin si Mateo. Masasabing nagkaroon siya ng moral na tagumpay. Siyempre, hindi hahanap si Mateo ng ganitong dahilan para sa kanyang sarili. Ang pagkatalo ay pagkatalo, kaya niyang tanggapin ang kabiguan. Ang mga benepisyo ng labanang ito sa alkemiya para sa kanya ay higit na lumampas sa kahalagahan ng panalo o pagkatalo. Kamahalan, ang ibig sabihin yan. Maaari mo pa ring pinuhin ang mga End Spirit Divine Pill sa hinaharap. Hindi napigilan ni Carswell na magtanong. Umiling si Mateo at tumawa ng may pag-aalinlangan habang sinasabing paano nangyari iyon. Nang matapos ang labanang ito ng alchemy, lumikha ng isang resonansya sina Senior Flutterfeather at ang aking alchemy daw, at sa huli ay nagsanib puwersa sa iisang katawan. Pinakain niya ang aking medicinal pill gamit ang kanyang daw, ako naman ang nagpakain sa kanyang medicinal pill gamit ang aking daw. Ganoon ang naging resulta ngayon. Kung ating muling pipinuhin, imposibleng pinuhin din ang mga End Spirit Divine Pills. Saka lang nila napagtanto ng marinig iyon ng lahat. Lumalabas na sa huling sandali, ang dalawang tao ay naging magkaibigan mula sa pagiging magkaaway, na nagpupuno sa isa't isa. Ganyan nalikha ang isang himala, na nagpino sa mga End Spirit Divine Pills. Lumipas ang isang buwan sa isang kisap mata, at sa wakas ay nakalabas na si Mateo sa kanyang pag-iisa. Sa loob ng isang buwang ito, paulit-ulit na naranasan ni Mateo ang laban ng alchemy, at nakakuha ng napakalaking benepisyo.
At ang labanang ito tungkol sa alkemiya ay lumaganap din hanggang sa nagdulot ito ng gulo sa lungsod. Pero para sa karamihan ng mga tao, natural lang na natalo siya kay Empyrean Flutterfeather. Bagamat nagpakita si Mateo ng napakalakas na lakas, sa harap ni Flutterfeather na 7-star alchemy god na ito, wala pa rin siyang gaanong kasanayan. Natural lang na walang pakialam si Mateo dito. Nakamit din ang kanyang layunin na pumunta sa Lustrous Gold Great Imperial Capital, natural lang na plano niyang bumalik sa Heavenly Eagle Imperial City. Kamahalan, dahil sa iyong talento, ang pananatili sa isang lungsod ng imperyo ay talagang hindi karapat-dapat sa iyong mga talento. Bakit hindi ka nalang manatili sa Alchemy Celestial Pavilion? Tanong ni Carswell. 1942. Huho. Sa tingin ba ni Brother Chen ay umaasa si Senior Flutterfeather na mananatili ako o hindi? Tumingin si Mateo kay Carswell at sumagot gamit ang isang tanong. May bahid ng kawalan ng katiyakan na sumilay sa mukha ni Carswell, at sinabi niya, oo, magagaling na talento at magagandang Jade, hindi ka dapat palayain ni Lord Moon Flutterfeather. Pero bakit? Dahil alam niyang hindi ko sasabihin, kaya natural lang na hindi niya ibubuka ang bibig niya, nakangiting sabi ni Mateo. Nagulat si Carswell, bigla niyang natuklasan na medyo mapanghimasok pala ito. Gaano ba katalino si Empyrean Flutterfeather? Natural lang na alam niya na ang pananatili ni Mateo ay isang napakalaking bagay para sa Myriad Treasure Tower. Pero hindi niya tuluyang ibinuka ang bibig hanggang sa magtago siya sa isang pribadong lugar. Malinaw na matagal nang nakikita ni Empyrean Flutterfeather ang kakayahan ni Mateo, alam niyang hindi ito magtatagal, kaya't iniligtas niya rin ang kanyang hininga. Ang pagbuka ng bibig niya ay tiyak na mangangailangan ng pagtanggi, kaya bakit pa mag-aabala? Kuya Chen, makakaasa ka, kahit hindi ako manatili, ako rin ang elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Hindi basta-basta masisira ang relasyon ko sa Myriad Treasure Tower, nakangiting sabi ni Mateo. Pagbalik sa Heavenly Eagle, pinili ni Mateo na magtago sa isang pribadong lugar. Nagdala siya pabalik ng isang malaking tumpok ng mga gamot na pang-spiritual mula sa Lustrous Gold Great Imperial Capital at sinimulang ilaan ang kanyang sarili sa pagsasaliksik tungkol sa Soul Driving Dao Fusion Peel. Dahil nakaranas ng labanan kay Empyrean Flutterfeather, mas naunawaan ni Mateo ang mana ng Sacred Ancestor High Priest, at mas lumalim din ang kanyang pag-unawa sa Peel Refinement. Bagamat hindi pa ito nakarating sa Ancestor Realm sa ngayon, ang kanyang Peel Refining Strength ay mas malakas ng isang baitang kaysa dati. Pero kahit na ganoon, ang paghahanap ng formula ng Peel para sa Soul Driving Dao Fusion Peel ay hindi rin madaling bagay. Lumubog si Mateo sa loob ng espasyo ng World Suppressing Steel, araw-araw na hinuhusgahan ang formula ng tableta, at walang tigil sa pag-eeksperimento. Sa araw na ito, biglang nagbago ang mga ulap at hangin sa Marshall Tower. Hindi mabilang na espiritual na enerhiya ang natipon dito. Nabahala ang buong lungsod. Napakalakas ng kaguluhan, parang may papasok. Hindi naman siguro, di ba? Saang realm ba siya nakakalusot para magdulot ng ganito kalaking kaguluhan? Kahit ang pagpasok sa Ninth Firmament Celestial Deity Realm ay hindi rin magiging ganito, di ba? Kahit ang Ninth Firmament Celestial Deity Realm ay hindi magkakaroon ng ganitong kalaking kaguluhan. Maaari kayang ang True God Realm. Sa ibaba ng Marshall Tower, napatalo ng mga tao sa takot dahil sa sarili nilang mga hula. Alam ng lahat na sa kasalukuyan ay isa lamang Peak 9 Firmament Celestial Deity Powerhouse ang mayroon sa lungsod. Kahit si Lord Moon Mateo ay nasa 8th Firmament Celestial Deity Realm pa lamang. Sa loob lamang ng ilang araw ng pag-iisa, maaari kayang nakakarating na siya sa True God Realm. Pero kung iisipin, naramdaman din ng lahat na walang imposible. Kung tutuusin, tila walang anumang kakaibang nangyayari kay Mateo. Lalong lumakas ang kaguluhan. Lalong naniwala ang mga tao na ito ay isang paraan upang makapasok sa True God Realm. Kahit ano paman, hindi pa kailanman nagkaroon ng True God Realm Powerhouse ang Heavenly Eagle Imperial City noon. Si Benji ay palaging hindi nagpapakita ng sarili sa labas. Kaya hindi pa rin alam ng lungsod na mayroon ng isang makapangyarihang True God ng 4th Firmament na pumipigil sa kuta. Ngayon, isang True God Realm Powerhouse ang lumitaw, isa itong mahalagang bagay na yumanig sa buong lungsod. Mula ngayon, ang Heavenly Eagle Imperial City ay magkakaroon na rin ng True God Realm na hahawak sa kuta. Sa wakas, lumipas na ang bagyo, isang figure ang dahan-daang lumabas ng Marshall Tower.
Siya yan. Siya talaga yan. Ito. Paano ito naging posible? Hindi ba't disipulo iyan ni Lord Moon Mateo, si Chen Bale? Nabalitaan kong pinino niya ang isang celestial deity na Dao Fruit, kaya paano niya magagawang makalusot sa True God Realm? Maaari kayang mga chismis lang ang lahat ng iyan. Paano muling makakalusot ang mga taong nagpino ng mga Dao Fruit ng celestial deity? Walang mga pader sa mundo na walang anumang bitek. Ang usapin ng pagpipino ni Chen Bale ng isang Dao Fruit ay hindi isang lihim sa Heavenly Eagle Imperial City. Tutal, ang mga taong sumunod kay Mateo, kahit ang mga tulad ni City Lord Moon Liger Shujia, ang kanilang lakas ay mabilis na lumakas. Tanging ang lakas ni Chen Bale lamang ang hindi nagbago. Sa paglipas ng panahon, natural na mas lalong nakumpirma ang chismis na ito. Dapat malaman ng isa, winasak ni Mateo ang isang napakalaking spirit na Sun Moon Asher Skypil sa harap ni Lin Changqing noon. Kung makakarating si Chen Bale sa True God Realm, hindi rin naman siguro magiging ganito kasayang si Mateo, di ba? Pero ngayon, ang taong ito na nagpino ng isang Dao Fruit, na nakatakdang hindi na muling makalusot sa buhay na ito, ay talagang nakalusot. Nag-isip ang mga tao ng maraming uri ng posibilidad at nahulaan pa nila sina Maxine, Cooper, at ang iba pa. Ang tanging taong hindi nila naisip ay si Chen Bale. Walang mag-aakala na ang unang True God Realm ng Heavenly Eagle ay si Chen Bale pala. Nakalusot lang si Chen Bale, kaya hindi matatag ang kanyang kaharian. Hindi maitago ang aura ng True God Realm sa kanyang katawan kahit anong mangyari, na nagbibigay sa mga tao ng isang pakiramdam na nakakaantig sa kaluluwa. Para sa isang imperial na lungsod, ang puwersang panghadlang ng isang True God Realm powerhouse ay napakalakas. Tumingin ang lahat kay Chen Bale sa langit, lahat ay sumasamba mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang mga makapangyarihang tao ay palaging iginagalang ng mga tao. Tumingin si Chen Bale sa tuktok ng Marshall Tower. Ramdam niya ang mga pusong sumasamba sa mga tao sa ibaba. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay naging walang katapusang dakila at bayani. Hindi napigilan ni Chen Bale ang sarili at napaiyak ng matagal. Sa lahat ng oras, ang depresyon at pressure na namumuo sa kanyang puso ay sa wakas ay tuluyan ng nailabas sa sandaling ito. Ang pangungutya na laganap sa lahat ng dako, ang paghamak na laganap, ay tuluyang naglaho sa ere sa sandaling ito. Hindi kailanman pinangarap ni Chen Bale na magkakaroon siya ng araw kung saan makakarating talaga siya sa True God Realm. Kung naaalala mo noon, isa pa lamang siyang maliit na martial artist na taga Grotto Profound. Sino ang mag-aakala na pagkalipas ng 1,000 taon, makakarating pa rin siya sa kaharian ng tunay na Diyos? Ito ang kaharian na inaasam-asam ng mga makapangyarihang nilalang ng Heavenspan World habang natutulog. At lahat ng ito ay ipinagkaloob ng kanyang Panginoon. Talagang ginawang mahiwaga ng kanyang Panginoon ang bulok. Kahit ang ganitong uri ng imposibleng bagay, nagawa niya ito. Ilang figure ang pumailang lang sa ere, lumipad patungo kay Chen Bale. Haha! Winabati kita, nakababatang Kuya Bay, sa pag-abot sa True God Realm sa isang iglap lang, talagang kinaiinggitan kita. Hindi ko inaasahan na talagang nagtagumpay pala ang kanyang kamahalan. Pinagsalikop ni Cooper ang kanyang mga kamay at binati siya. Bulag ang tiwala ni Cooper kay Mateo. Ngunit tungkol sa bagay na ito, medyo kulang pa rin siya sa kumpiyansa. Hindi lang niya inaasahan na magagawa talaga ito ni Mateo. Masasabing nagpasiklab ng panibagong panahon ang soul-driving Dao Fusion Peel. Mula ngayon, ang pagpino ng mga Dao Fruit ay maaaring maging isang shortcut sa cultivation. Para sa mga martial artist na nawalan na ng pag-asa, isa itong napakagandang balita. Masyadong malawak ang epekto ng gamot na ito. Hindi ito maisip ni Cooper. Sina White Light, Liger Shujia, Cold Feather, maging si Maxine at ang iba pang mga nasa Celestial Deity Realm powerhouses, ay lahat lumapit upang magbigay ng kanilang pagbati. Isa-isang tumugon si Chen Bale, ang kalungkutan sa kanyang puso ay naalis ng malinis. Sa loob ng lihim na silid, sinuri ni Benji si Mateo ng may kakaibang tingin. Anong klaseng kalokohan ka ba? Para makaisip ka man lang ng formula ng tableta tulad ng Soul Driving Dao Fusion Peel. Pero sa susunod, paano mo planong gamitin ang formulang ito? Tanong ni Benji. Ngumiti si Mateo at sinabing, para sa kapakanan ng Soul Driving Dao Fusion Peel, gumugol ako ng malaking pagsisikap, natural lang na kailangan ko itong gamitin para kumita pa.
Plano kong hayaan ang Myriad Treasure Tower na magsilbing kinatawan ko para ibenta ang Soul Driving Dow Fusion Pill at hatiin ang kita sa kanila. Tutal, hindi naman ako bihasa sa ganitong negosyo. Tumanggaw si Benji at sinabing, iyon ang pinakamabuti. Pero kapag nabuo na ang Soul Driving Dow Fusion Pill na ito, malamang, ang iba't ibang pangunahing puwersa ng Heavenspan World ay mababaliw dito. Kayo at ang Myriad Treasure Tower ay kikita ng malaking kita sa pagkakataong ito. Ipinagmamalaki rin ni Mateo ang kanyang sarili. Labis din ang kanyang karangalan na mabuo ang Soul Driving Dow Fusion Pill na ito. Tutal, ang gamot na ito ay walang katulad. Hey. Naipasa ko na ang balita sa Myriad Treasure Tower. Bago ito, dapat ay nakalusot na rin ako. Habang sinasabi niya ito, kumuha si Mateo ng isang maliit na bote. Sa loob ng bote ay eksaktong naroon ang End Spirit na Thousand Tribulation Chaos Essence Pill. 1943. Imposible ito. Sa loob ng Alchemy Celestial Pavilion, nang buong-buo na nakinig ang ilang elder ng Alchemy Celestial Pavilion sa balitang dala ni Carswell, ang una nilang reaksyon ay imposible iyon. Kapatid na Chent, nagkamali ka ba? Paano nangyaring may isang tao sa mundong ito na nakabuo ng isang medicinal pill na nagpapahintulot sa mga martial artist na nagpino ng Dow fruits na magpatuloy sa paglilinang? Tanong ni Yorick. Oo, katawa-tawa rin ito. Hindi kayang magtanim ng mga Dow fruits. Isa itong batas na mahigpit ang pagkakatali. Kaya paano ito malalabag ng isang tao? Sabi ng isa pang elder. Sa kabuuan, lahat ay ayaw maniwala. Ang ganitong uri ng bagay ay talagang katawa-tawa sa pandinig. Ngumiti ng mapait si Carswell at sinabing, hindi ko itinatago sa lahat, pero nang matanggap ng matandang ito ang balitang ito ilang araw na ang nakalipas, ang reaksyon ko nang makita ko lang ito ay eksaktong kapareho ng sa iyo. Pero paulit-ulit na kinumpirma ng matandang ito ang impormasyon. Talagang hindi ako nagkamali ng nakita. Kaya ko tinawag ang lahat para pag-usapan ito. Bukod pa rito, ang disipulo ni Lord Moon Crosswell, si Chen Bale, ay nakarating na sa True God Realm matapos niyang ubusin ang Soul Driving Dow Fusion Pill. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mga mukha ng lahat, at lahat ay natahimik. Isang disipulo na kumain ng Celestial Deity Dow Fruit na sinundan ni Mateo. Alam na nila ito. Ngayon, nakalusot na ba talaga siya sa True God Realm? Bigla na lang nangyari ang balitang ito. Ang mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion na naroon ay pawang mga taong mapanlinlang at may malayong pananaw. Natural lang na malinaw sa kanila ang tungkol dito. Kung i-aanunsyo ang Soul Driving Dow Fusion Pill sa mundo, alam na alam nila kung gaano kalaki ang kaguluhang ay dudulot nito, at kung gaano rin kalaki ang kita na may dudulot nito sa Myriad Treasure Tower. Sa Heavenspan World, ang makaharap ang mga Dow fruits ay talagang isang napakahirap na bagay. Pero relatibo iyon sa napakalaking populasyon ng martial artist. Mula noong sinaunang panahon, ilang powerhouse na ang bumagsak at ilang powerhouse na ang bumangon. Hindi man lang ito mabilang ng malinaw. Unti-unting naglaho ang ilang Dow fruits kasabay ng paglipas ng panahon. Ngunit ang ilang Dow fruits ay nakuha at kinain ng mga kasalukuyang makapangyarihang nilalang. Mayroon pang ang ilang malalaking paksayon na nagtago ng maraming Dow fruits sa kanilang inventaryo, ginagamit ito upang gantimpalaan ang mga disipulo sa ilalim nila na walang pag-asang makalusot. Para sa isang Heavenly Emperor Bodhimanda, hindi malaking bagay ang mga Celestial Deity Dow fruits. Mayroon pa nga silang ilang True God Dow fruits. Ang mga Dow fruit na ito ay hindi gaanong nagagamit ng mga Heavenly Emperor Bodhimanda noong una. Pero ang paglitaw ng Soul Driving Dow Fusion Pill ay magpapahintulot sa halaga ng mga Dow fruit na ito na tumaas ng ilang beses. Isang disipulo na hindi nakarating sa Divine Lord Moon Realm, hanggat hinahayaan nila siyang lunukan ang isang Celestial Deity Dow fruit, maaari nila siyang payagang lumaki at maging isang peak Celestial Deity powerhouse sa loob ng ilang daan, kahit sa loob ng ilang dosenang taon. Sa ganitong paraan, gaano karaming oras sa paglilinang ang matitipid nito? Kung totoo ang bagay na ito, ang ating Myriad Treasure Tower ay magiging isang pangunahing puwersa sa tugatog ng kapangyarihan at impluensya sa buong Heavenspan World. Medyo maliit ang gamit ng Rank 5 Divine Pill na ito, ngunit kapag nailabas ng Soul Driving Dow Fusion Pill na ito, napakalaki ng kahalagahan nito. Kapag nakarating si Lord Moon Crosswell sa True God Realm at na-develop ang Rank 6 Divine Pill, sa kanito direktang maaayos ang mga True God Powerhouse. Ito.
Kahit ang pag-iisip pa lang ay nakakatakot na. Sabi ni Yorick nang may pagtataka. Hindi malaking bagay ang Celestial Deity Realm sa mga pangkat ng Heavenly Emperor. Pero iba ang nangyari nang makarating ako sa True God Realm. Kahit para sa mga Heavenly Emperor Bodimandes, ang mga powerhouse ng True God Realm ay hindi rin maaaring baliwalain. Tutal, sa pag-abot sa antas na ito ng Empyrean, ang mga iyon ay pawang mga powerhouse na ang pangalan ay yumanig na sa isang rehiyon. Hindi sila handang magpasakop sa kahit anong powerhouse ng Heavenly Emperor. Alinman sa sinakop nila ang isang malaking kabisera ng imperyo at kinoronahan ang kanilang sarili bilang mga hari o sila ay magiging mga naglalakbay na magsasaka na naghahanap ng mga pagkakataon upang umakyat sa tuktok ng dakilang daw. Dahil kayang alagaan ang isang True God Realm sa loob ng ilang daan hanggang 1,000 taon, ang bilis na ito ay talagang nakakatakot. Higit sa lahat, maaari pa rin siyang magpatuloy sa paglilinang sa hinaharap. Mas malaki rin ang tsansa na makapasok sa Empyrean kung makakatipid ka ng ilang 10,000 taon ng oras ng paglilinang. Sabi ni Carswell, napakabigat ng implikasyon ng bagay na ito. Si Lord Moon Flutterfeather ay kasalukuyang nasa isang pribadong lugar ngayon, kaya hindi tayo maaaring basta-basta magdesisyon. Ang layunin ko ay ipaliwanag ang bagay na ito kay Lord Moon Myriad Treasure at hayaan ang kanyang matandang sarili na gumawa ng pangwakas na desisyon. Tumango si Yorick nang marinig iyon at sinabing, sa katunayan, kapag kumalat na ang bagay na ito, kakaharapin na iyan ng buong Heavenspan world. Hindi kayang dalhin ng ating maliit na Alchemy Celestial Pavilion ang ganitong mabigat na pasanin. Sa loob ng lihim na silid ng isang liblib na lungsod ng imperyo, isang matandang lalaki na naglalabas ng nabubulok na amoy ang biglang nagmulat ng dalawang mata. Ha ha ha. Tunay ngang ayaw ng langit na mapahamak ako. Hindi ko talaga inaasahan na may isang taong kayang magpino ng isang mahimalang medicinal pill tulad ng soul-driving Dao Fusion Pill. Noon, nang nilunok ko ang Dao Fruit, naisip ko na wala ng posibilidad na mag-cultivate muli sa buhay na ito. Hindi ko inaasahan na kaya ko pa palang maghintay. Sa mga naipon ko, hanggat kaya kong mag-cultivate muli, tiyak na makakarating ako sa True God Realm sa isang iglap lang. Sa pagkakataong ito, kailangang bilhin ng matandang ito ang soul-driving Dao Fusion Pill anuman ang mangyari. Nang mabalitaan ng matandang lalaki ang tungkol sa soul-driving Dao Fusion Pill, nabaliw ang buong pagkatao niya. Di nagtagal, nagbigay siya ng mga utos na suriin ang lahat ng reserba ng imperial na lungsod at pumunta sa Myriad Treasure Tower upang bumili ng medicinal pill. Sa loob ng isang kabisera ng imperyo, 2 kabataan mula sa Celestial Deity Realm ang kasalukuyang nakatayo sa magkaharap na lugar. Isa sa kanila ang nagsalita ng may gulat, bakit ka ba mabilis mag-cultivate? Ilang araw na ang nakalipas, malinaw na ikaw ay First Firmament Celestial Deity pa lang. Tumawa ng malakas ang kausap at sinabing, nakalunok ako ng Celestial Deity Dao Fruit. Gamit ang talento ko, makakalusot ako para maging isang 9th Firmament Celestial Deity sa lalong madaling panahon. Hindi ba't noon pa man ay mayabang ka na, pakiramdam mo ay mabilis ang iyong cultivation. Nang marinig iyon ng kabilang panig, ang kanyang pagkabalisa at pagkatakot ay naging pangungutya nang sabihin niya, Hanggal, pinino mo pa nga ang isang Celestial Deity Dao Fruit para malampasan ako, talagang hanggal. Wala ka ng pagkakataong makalusot sa True God Realm sa buhay na ito. Hey. Ikaw ang tanga. Bumili na ang tatay ko ng soul-driving Dao Fusion Pill mula sa Myriad Treasure Tower. Hanggat iniinom ng isang tao ang banal na gamot na ito, maaari na nilang linangin ang lahat pagkatapos nilang pinuhin ang isang Dao Fruit. Pero hindi mo na kailangang isipin pa iyon. Iisa lang ang tabletang ito sa buong imperial na kabisera. Binili na ito ng tatay ko. Ha. Nang marinig ito ng kabilang panig, agad siyang nagulat. Napakalawak nga ng network ng Myriad Treasure Tower. Nang kumalat ang balita, ang soul-driving Dao Fusion Pill ay agad na kumalat sa buong Heavenspan world na parang isang malakas na unos. Ang pag-ugong ng soul-driving Dao Fusion Pill ay agad na nagpaunawa sa lahat sa kamangha-manghang aspeto ng medicinal pill na ito. Ang iba't ibang pangunahing puwersa ay nagsimulang agawin ang soul-driving Dao Fusion Pills ng walang pakundangang paraan. Bukod pa rito, ang mga medicinal pills ay pino lahat ni Mateo. Ang kalidad ay napakataas. Lahat ay higit pa sa antas ng banal. Kaya naman, ang presyo ng soul-driving Dao Fusion Pills ay nakatakdang maging napakataas.
Pero kahit na ganoon, mahirap pa rin humingi ng kahit isang tableta. Kailangang malaman ng iisa lamang si Mateo. Kahit na magpino siya araw at gabi, imposibleng matugunan ang pangangailangan ng buong Heavenspan World. Siyempre, hindi rin naman plinano ng Myriad Treasure Tower na tugunan ang pangangailangan ng buong Heavenspan World. Alam nilang lahat ang loika ng mga bihirang kalakal na ibinebenta sa mataas na presyo. Kaya paano hindi ito malalaman ng Myriad Treasure Tower, ng mga eksperto sa negosyong ito? Sa maraming lugar, ang presyo ng isang soul-driving Dao Fusion Pill ay itinaas pa nga sa napakataas na presyo. Kahit ang presyo ng ilang napakataas na kalidad na Rank 6 Divine Pills ay hindi maihahambing sa soul-driving Dao Fusion Pill. Una, ang mga gamot na pinino ni Mateo, napakaganda ng kalidad. Walang ibang makakapino nito. Pangalawa, ang isang tabletang panggamot ay maaaring makatipid ng libo-libo, o kahit 10,000 taon ng oras ng paglilinang. Kaya sino ba ang hindi handang bumili nito? Gaano karaming Divine Essence Stones ang maaaring makuha sa oras na natipid, at hanggang saan pa maaaring linangin ang mga ito? Ang bagay na ito, hanggat hindi tanga ang isang tao, alam nila kung paano ito kalkulahin. Kaya naman, ang Myriad Treasure Tower ay sumikat ng walang katulad sa buong Heavenspan World dahil sa isang soul-driving Dao Fusion Pill. 1944. Sa loob ng lihim na silid, dahan-daang binuksan ni Mateo ang maliit na bote. Isang halimuyak na nakapagpapasaya sa puso at nagpapaginhawa sa isipan ang agad na pumuno sa buong lihim na silid. Tapusin ang espiritong Thousand Tribulation Chaos Essence Pill. Sa palagay ko ay hindi pa rin ito kayang hayaan akong maabot ang perpektong ika-6 na transformasyon na gininto ang katawan. Kung ay dadagdag ko ang dugo ng tunay na dragon, iniisip ko kung makakamit ko ba ito o hindi. Hindi rin nagatubili si Mateo, nilunok ang Thousand Tribulation Chaos Essence Pill sa isang lunok lang. Nang pumasok ang gamot sa tiyan niya, biglang nanlaki ang dalawang mata ni Mateo, at agad na kumalat ang matinding sakit sa buong katawan niya, hanggang sa tuktok ng ulo. Napayuko si Mateo sa sakit habang bumubulong sa sarili, talagang karapat-dapat siyang maging Thousand Tribulation Chaos Essence Pill, na humuhubog sa pisikal na katawan, Nirvanic Rebirth. Ang Thousand Tribulation Chaos Essence Pill ay kilala sa dalawang salitang, Thousand Tribulation. Ang paglunok ng tabletang ito ay katumbas ng pagdurusa ng 1,000 paghihirap, na labis na nakakapanghinayang na sana'y mamatay na lamang. Kahit ang mga powerhouse ng Peak 5 Transformation Golden Body ay hindi rin maglalakas loob na lunokan ang ganitong uri ng malakas na medicinal pill nang walang maingat na pagsasaalang-alang. Isang panandali ang pagkakamali at ito ang resulta ng pagkawasak, ang paglalaho ng Dao ng isang tao. Sa pinakamataas na 5 kapangyarihan ng transformasyon, ang kanilang malalaman na katawan ay kapantay ng pinakamataas na kayamanan ng mga Diyos ng langit. Makikita kung gaano kalakas ang kanilang pisikal na katawan. Pero kahit na ganoon, maaaring hindi rin nila makayanan ang nakapagpapagaling na epekto ng Thousand Tribulation Chaos Essence Pill na ito. Masyadong matindi ang tabletang ito. Siyempre, ang epekto ng gamot ay napakalakas din. At ang End Spirit Divine Pill na ininom ni Mateo ay espesyal din niyang inihanda para sa kanyang sarili. Hindi lang niya inaasahan na napinom niya pala ang isang End Spirit na Thousand Tribulation Chaos Essence Pill. Magkakaiba ang kapangyarihan ng mga teknik sa paglilinang. Magkakaiba ang kadalisayan ng banal na asensya ng mga martial artists sa iisang larangan, ngunit hindi rin naman palaging pareho ang kapangyarihan ng mga teknik sa pakikipaglaban na ipinapakita. Ganito rin ang 9 Transformations Golden Body. Pero bawat transformasyon ng 9 Transformations Golden Body ay may maalamat na antas, perpektong grado. 9 na transformasyon, gininto ang katawan, ang bawat transformasyon ay katumbas ng isang nirbanikong kapanganakan. May bali-balitang noong nilikha ang 9 Transformations Golden Body na ito noon, isa itong sakuna na nagbabanta sa buhay. Kailangang basagin ng mga martial artist ang pisikal na katawan at higupin ang kapangyarihan ng Heavenly Dao para hubugin muli ang kanilang gininto ang katawan. Ito ay isang mapanganib na paraan ng paglilinang. Natural din itong isang paraan ng paglilinang na may napakalaking kapangyarihan. Maliban na lang, ang pamamaraang ito ng paglilinang na may 9 na siklo ng muling pagsilang na parang nirban ay lubhang mapanganib. Napakataas ng bilang ng mga namamatay.
Bukod pa rito, habang tumataas ang bilang ng mga pagbabago, mas nagiging mapanganib ito. Pagdating sa ika-6 o ika-7 transformasyon, kakaunti lang talaga ang mga taong kayang makaraos. Kung tungkol naman sa ika-8 transformasyon, ang kaharian ng Heavenly Emperor, mas bihira pa ang mga makakarating dito. Kalaunan, unti-unting natagpuan ng mga tao ang pamamaraan ng 9 na pagbabago na hindi nangangailangan ng muling pagsilang na parang nirban. Hinangad ng pamamaraang ito ang hindi gaanong kaakit-akit kaysa sa orihinal na pagpipilian, ngunit maaari ring makakuha ng malakas na tibay. Kumpara lang talaga sa perpektong gininto ang katawan, malinaw na mas malala ito. Nakuha lamang ni Mateo ang pamamaraang ito ng cultivation mula sa kanyang tunay na alaala ng dragon matapos niyang maabot ang ika-5 transformasyon. Tunay na katawan ng Dragon Dharma, ang pamamaraang ito ng paglilinang ang siyang pinakamataas na pamamaraan ng paglilinang ng lahi ng dragon. Hindi lang nabanggit sa pamamaraan ang pamamaraan ng paglilinang ng perpektong gininto ang katawan noon, isa. Naunawaan lamang ito nang marating ni Mateo ang ika-5 transformasyon. Mateo, kailangan mong mag-isip ng malinaw. Itinago ng iyong mga disipulo ang pamamaraang ito ng paglilinang dahil natatakot silang mawala ng buhay ang mga susunod na henerasyon ng mga disipulo dahil sa pabaya na paglilinang. Bukod pa rito, hindi ka kailanman nagpakatatag sa harap ng isang perpektong gininto ang katawan bago ang ika-5 pagbabago. Sa ika-6 na pagbabagong ito, kailangan mong malampasan ang nakaraang 5 kapigatian ng sabay-sabay. Pagmamakaawa ni Dustless. Pinagpawisan ng malamig si Mateo. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, mahirap ang dakilang daw. Kung wala man lang pusong naghahanap kay daw, bakit pa pag-uusapan ang pag-akyat sa tuktok? Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Mateo ang bote ng jade at ibinuhos ang lahat ng dugo ng tunay na dragon sa kanyang bibig. Putok. Ang matinding enerhiya ay agad na sumabog sa katawan ni Mateo. Naghalo ang nakakatakot na enerhiya ng Thousand Tribulation Chaos Essence Pill at Thousand Tribulation Chaos Essence Pill, halos maduraj ang pisikal na katawan ni Mateo. Hindi nagatubili si Mateo at nagsimulang gumalaw ayon sa perpektong teknik ng gininto ang katawan na naitala sa True Dragon Dharma Body. Patuloy na humihinga si Mateo ng malamig na hangin dahil sa sakit at hindi na niya magawang sumigaw pa. Pinaikot niya ang paraan ng paglilinang ng may makapangyarihang kalooban. Tunay ngang natugunan ng Thousand Tribulation Chaos Essence Pill ang reputasyon nito. Pakiramdam ni Mateo ay parang namatay na siya kahit hindi niya alam kung ilang beses. Ang mga paghihirap sa buhay at kamatayan na naranasan noon ay tila napakahina sa harap ng isa sa pagkakataong ito. Ang kamay ko. Biglang sumigaw ng malungkot si Mateo. Nakita ko lang na unti-unting nawawala ang mga kalamnan sa kanyang mga kamay, at tanging mga puting hibla na lang ang naiiwan. Di nagtagal, isang gininto ang kalansay na lamang ang natira kay Mateo, na mukhang walang kapantay na nakakatakot. Sa ilalim ng ganitong uri ng paghihirap, halos mapunit ang banal na kaluluwa ni Mateo. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Soul Suppressing Pearl, malamang ay naglalaho na ang kaluluwa ni Mateo. Hindi rin inaasahan ni Mateo na ang Nirvanic Tribulation na ito ay talagang nakakatakot. Di nagtagal, ang mga gininto ang buto ni Mateo ay nagkahiwa-hiwalay din, at naging parang pulbos na parang natuyo na. Sa lohikal na pagsasalita, ang kasalukuyang Mateo ay nawala na ng walang bakas at hindi na dapat makaramdam ng sakit. Pero hindi nabawasan ang sakit na nararamdaman niya at sa halip ay mas lalong lumala. Napakalinaw ng banal na kaluluwa ni Mateo, ramdam niya ang mga nakapagpapagaling na epekto ng Thousand Tribulation Chaos Essence Pill na nagsisimula ng umipekto. Ang bawat utak ng kanyang buto ay hinuhubog muli. Hindi alam ni Mateo kung gaano nakatagal ang lumipas, naramdaman niyang muling pinagdugtong-dugtong ang mga lumang buto, na bumubuo sa isang kalansay na hugis tao. Kasunod nito, nagsimulang tumubo ang laman at dugo sa kalansay. Muling lumitaw ang isang buhay na Mateo. Huminga ng malalim si Mateo, pakiramdam niya'y namatay na siya ng isang beses. How? Nirvanic Tribulation ba ito? Nakakatakot din. Pinunasan ni Mateo ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing may natitirang takot sa kanyang puso. Pero ramdam ni Mateo na ang kanyang pisikal na katawan ay mas malakas kaysa dati. Biglang nagbago ang mukha ni Mateo. Isang mas matinding sakit ang dumagsa na parang agos ng tubig.
Muling naglaho ang kanyang pisikal na katawan. Alam ni Mateo na magsisimula na ang pangalawang nerve fibrillation. Malinaw kay Mateo na kailangan pa niya itong pagdaanan ng 5 beses sa likuran. Bukod pa rito, ang bawat isa ay mas masakit kaysa sa huli, at ang bawat isa ay mas mapanganib kaysa sa huli. Kung kailan naglalakad si Mateo sa hangganan ng buhay at kamatayan, parang ilang taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Bago ang pag-iisa, nag-focus muna si Mateo sa pagpino ng isang batch ng Soul Driving Dow Fusion Pills, pagkatapos ay hinugasan niya ang kanyang mga kamay mula rito. Sa araw na ito, sa itaas ng kalangitan ng Heavenly Eagle Imperial City, isang nakakatakot na aura ang biglang bumaba. Sa lungsod, nagbago ang ekspresyon ni Chen Bale, agad na lumipad palapit upang salubungin ang aurang iyon. Sino ang iyong ginagalang na sarili? Iniisip ko kung bakit ka pumunta sa aking Heavenly Eagle Imperial City. Ang taong ito sa harap niya ay may umiikot na itim na gas, ang masamang enerhiya sa kanyang katawan ay napakabigat. Bukod pa rito, ang kanyang aura ay hindi mahina, hindi nang ahas si Chen Bale na hamakin siya. Ikaw yung batang kumain ng Soul Driving Dow Fusion Pill at nakarating sa True God Realm, di ba? Hindi ko inaasahan na totoo pala ang mga chismis. Ang mga taong nakalunok ng Dow Fruits ay talagang makakapag-cultivate pa. Tumayo ang taong nakaitim na si Chen Bale at napanganga sa pagkamangha. Nagulat si Chen Bale sa loob-loob niya at nakasimangot, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi mo. Isa lamang tayong maliit na lungsod ng imperyo. Saan may Soul Driving Dow Fusion Pill? Nakikipagtulungan si Mateo sa Myriad Treasure Tower, sinabi lang nila sa labas ng mundo na ang medicinal pill na ito ay pinino ng Myriad Treasure Tower. Ang Heavenly Eagle ay isa lamang maliit na lungsod ng imperyo, wala itong kakayahang protektahan ang formula ng tableta. Kapag ang mga taong mapagmasid at matapat ay tumingin dito ng may sakam na tingin, natural lamang na hindi nito maiiwasan ang gulo. Hindi lang inaasahan ni Chen Bale na dumating pa rin pala ang taong nakaitim na ito. Tumawa ng malakas ang lalaking nakaitim at sinabing, "Bata, tumigil ka na sa pagpapanggap. Nalaman ng Death Soul Gate natin na ang medicinal pill na ito ay pinino ng isang punk na nagngangalang Mateo. Dapat ang punk na iyon ang Panginoon mo, di ba? Tawagin mo siya. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagpatay." 1945. Death Soul Gate. Kumunat ang noo ni Chen Bale, halatang hindi pa niya naririnig ang pangalang ito noon. Pero sa ibaba, ang ekspresyon ni Maxine ay agad na namutla ng husto. Chen Bale? Ang Death Soul Gate na ito ay kilalang kilala sa Heavenspan World. Panggagahasa at pagnanakaw, panununog at pagpatay, ang kanilang masasamang gawain ay walang hangganan. Ang mga ordinaryong martial artist ay nanginginig sa takot kapag nakikita nila ang mga ito. Ang Death Soul Gate na ito ay walang kapantay na misteryoso, walang nakakaalam kung saan sila nagtatago. Ngunit ang mga lugar na kanilang dinadaanan ay parang mga balang na dumadaan, ang mga tao ay tiyak na malulubog sa paghihirap at pagdurusa. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chen Bale dahil sa boses ni Maxine. Hey. Mukhang may mga taong maalam pa rin sa lungsod na ito. Alam mo na hindi dapat paglaruan ang Death Soul Gate ko. Bilasan mo at tawagin mo si Mateo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging magalang, sabi ng lalaking nakaitim. Ilang taon nang nag-iisa si Master at hindi kanya nakakausap. Kung gusto mong humingi ng gamot, bumalik ka lang pagkatapos ng ilang panahon, medyo madilim ang ekspresyon ni Chen Bale habang sinasabi niya. Tumawa ng malamig ang lalaking nakaitim at sinabing, ang mga taong gustong makita ng Death Soul Gate ko, kahit nasa loob pa siya ng kabaong, kailangan pa rin niyang lumabas. Ang hitsurang iyon ay walang kapantay na arrogant, hindi seryoso kay Chen Bale, sa True God Realm na ito. Kumunat ang noo ni Chen Bale at naging malamig din ang tono niya nang sabihin niya, ang pang-iistorbo sa mga taong nag-iisa ay parang pagpatay sa kanilang mga magulang. Masyadong maangas ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Pero may pangungutya na sinabi ng lalaking nakaitim, ang pagpatay sa mga magulang ng tao, ako, si John Mo, ay nagawa ko na ito kahit ilang beses ko nang ginawa. Ano ang masama sa pagpatay ng isa pang beses? Dahil hindi siya lumalabas, papatayin ko siya hanggang sa lumabas siya, simula sa iyo. Pagkatapos magsalita, inilabas ni John Mo ang kanyang aura.
Biglang lumabas ang world power ng isang true God realm, mga ulap ng itim na enerhiya ang nakapulupot, na nagbigay sa mga tao ng isang pakiramdam na nakakaantig sa kaluluwa. Peak First Firmament True God. Nagbago ang ekspresyon ni Chen Bale nang sumigaw siya sa gulat. Nakarating siya sa True God realm nang wala pang 10 taon at halos hindi niya nagawang patatagin ang kanyang kaharian. Medyo nakakapagod talagang harapin si Janmo na ito. Ang pagkakaiba ng isang maliit na realm ng True God realm ay mas malaki pa kaysa sa Celestial Deity realm. Kahit sa loob ng iisang maliit na sakop, magiging napakalaki rin ang agwat. Nako, ang katulad mo, itong munting sanggol na kakapasok lang sa True God realm, ay nangahas ding kalabanan ako. 5 Ghosts Open Gate. Ibinuka ni Janmo ang 2 kamay, 5 bungo ang lumabas mula sa kanyang manggas, naging 5 daloy ng umaagos na liwanag at damaloy patungo kay Chen Bale. Nalungkot si Chen Bale, at isang itim na mahabang sibat ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Ang mahabang sibat na ito ay isang middle grade na mistiko na kayamanan ng tunay na Diyos na pinaghirapan ni Mateo na makuha para sa kanya noong nasa Lustrous Gold Great Imperial Capital siya. Gamit ang sibat sa kanyang mga kamay, biglang sumabog ang buong kahangahangang aura ni Chen Bale. Ang 5 bungo ay naglalabas ng mga hikbi, na nananatili sa paligid ng mga tainga ni Chen Bale. Nabahala si Chen Bale sa loob-loob niya at dali-daling binago ang kanyang isip, gustong labanan ng boses na direktang tumama sa banal na kaluluwa. Pero, ang ingay na inilalabas ng 5 banggang ito ay tila mahiwaga, kaya hindi siya makapag-focus. Hindi napigilan ni Chen Bale na ihalukip-kip ang kanyang mga braso at hintayin ang kamatayan, nang inagang dulo ng sibat, biglang bumukas ang isang makapangyarihang mundo. Ang tunog na iyon na nakakadurog ng buto ay agad na humina ng malaki. Kalantang! 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 Parang ulan na bumubuga ng sibat, ang sibat ni Chen Bale ay sumayaw ng hindi natatagusan, hindi binigyan ng pagkakataon ang 5 bungo. Sumanghel si Janmo at sinabing, "Brat, anong kakayahan ang maituturing na umasa sa bentahe ng mga armas? Dahil gusto mong maghain ng kamatayan, papaalisin na kita." Pagkatapos magsalita, nagbago ang oras ayon sa kanyang kamay. Ang 5 bungo ay isa-isang bumukas ng kanilang mga bibig, at nagbuga ng kaunting itim na hamog patungo kay Chen Bale. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Chen Bale, agad na parang lumubog sa latian ang kanyang teknik sa paggamit ng sibat. Swoosh! 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 Ang 5 bungo ay magkaugnay sa puso at isipan, sa ilalim ng kontrol ni Janmo, halos walang mga patay na anggulo. Pagpatay sa 5 multo ng Netherworld. Ang bilis ng 5 banggang iyon ay biglang naging napakabilis. Hindi na makasabay ang 2 mata ni Chen Bale. Putok! Isang malakas na kalabog lamang ang narinig. Isang bungo ang direktang tumama sa world domain ni Chen Bale, tumama sa kanyang protective divine essence, dahilan para lumipad siya palabas. Nalasahan ni Chen Bale ang tamis sa kanyang lalamunan, at bumulwak ang isang subo ng dugo. Maliban na lang, hindi pa ito tapos. Sunod-sunod na dumating ang 5 banggang iyon, hindi man lang siya nabigyan ng oras para huminga. Sa totoo lang, balak pa rin siyang ikamatay. Putok! Isa pang suntok, pakiramdam ni Chen Bale ay napuputok ang buong dibdib niya. Kahit na may kalamangan siya sa mga armas, hindi pa rin siya ang makakatapat ni Janmo. Sa lungsod, sa loob ng Marshall Tower, bahagyang bumantong hininga si Benji, ang kanyang katawan ay malapit ng sumugod palabas. Natural na imposible para sa kanya na masaksihan ang pagpatay ni Chen Bale sa kabilang panig. Pero sa pagkakataong ito, isang boses ang dumating. "Hindi na kailangan, hayaan mo na ako." Tumalim ang tingin ni Benji, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkamangha. Sa lungsod, lahat ay tumangala sa langit, baka sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng True God Realm powerhouse na ito ng Death Soul Gate. Hindi niya katapat si Chen Bale na kakapasok lang sa True God Realm. Sa oras na ito, isang figure ang biglang lumitaw sa harap ni Chen Bale. Putok! Casual na sumuntok si Mateo, na direktang nagpakalat sa 5 bungo kung saan-saan. Nang makita ni Chen Bale si Mateo, sinabi niya ng may kaaya-ayang gulat, "Guro, sa wakas ay nakalabas ka na mula sa pag-iisa." Lumingon si Mateo at sinabing, "Magpalat ka na. Sige na at magpahinga ka na." Nang makita ni Chen Bale si Mateo, nanlaki ang kanyang mga mata nang magulat siyang magsalita.
Guro, ikaw. Ikaw. Ang kasalukuyang si Mateo ay mas matangkad, ang mukha ay kasing puti ng jade, ang balat ay parang naninigas na nyebe, matapang at may kabayanihan sa tindig, parang bumalik sa edad na 17 o 18, parang bumalik sa pagkabata mula sa katandaan. Ang kasalukuyang si Mateo ay talagang gwapo, sukdulan man sa napakagandang binata. Kung hindi dahil doon, ang hugis ng mukha ay halos kapareho pa rin ni Mateo, halos hindi siya makilala ni Chen Bale. Sa ibaba, nang makita ng lahat ang mukha ni Mateo, bawat isa sa kanila ay labis ding nagulat. Nilinang din ba ng kanyang kamahalan ang pamamaraan ng paglilinang ni Senior Benji, na bumalik sa pagkabata mula sa katandaan? Sok. Ang gwapo talaga ng mukha ni Lord Moon Mateo ngayon, nakakapanghina ng loob ang mga tao. Tingnan mo ang mga babaeng cultivator na iyon, bawat isa sa kanila ay nagiging baliw sa pag-ibig. Hindi nila alam kung bakit malaki ang ipinagbago ni Mateo nang lumabas siya mula sa pag-iisa sa pagkakataong ito. Mas lalong hindi nila alam kung gaano katindi ang paghihirap na tiniis ni Mateo para lang magkaroon ng kasalukuyang pagbabago. Tanging si Benji lamang ang nasa loob ng Marshall Tower, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkamangha. Alam niyang nagtagumpay si Mateo. Ang kasalukuyang si Mateo ay mukhang isang batang walang karanasan sa mga pamamaraan ng mundo, mukhang hindi nakakapinsala sa tao at hayop. Kahit ano pa ang hitsura ng isang tao, si Mateo ay parang isang scholar na walang lakas para itali ang isang manok. Pero alam ni Benji na bumalik na si Mateo sa dati niyang pagiging simple. Ang kanyang pisikal na katawan ay nalinang na sa isang walang kapintasang kaharian, lahat ng kanyang kapangyarihan ay pinagsama sa mga buto at kalamnan. Mahinhin kung hindi man inilabas, nakakagulat ang mga tao nang mailabas ito. Ikaw si Mateo. Mukhang nanghihina ka. Nako, sumama ka sa akin. Tumingin si Janmo kay Mateo at malamig na nagtanong. Ang kaharian na kasalukuyang ipinapakita ni Mateo ay isa lamang Ninth Firmament Celestial Deity. Sa pananaw ni Janmo, natural lamang na ito ay masyadong mahina. Sus Mariosep. Biglang nawala agad ang figure ni Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Janmo, nanigas ang kanyang mga balahibo, at isang pakiramdam ng napakalaking panganib ang bumalot sa kanyang puso. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, agad niyang tinawag ang 5 multo at sinira ang world power hanggang sa limitasyon. Putok. Agad na lumipad ang figure ni Janmo ng ilang milya ang layo. Ang 5 bungo ay direktang nagkapira-piraso, at nabasag at naging isang tumpok ng alikabok. Halos hindi nagawang patatagin ni Janmo ang kanyang pangangatawan. Habang nakatingin kay Mateo na parang nakakita ng multo, sinabi niya ng may takot, napakalakas ng katawan mo. Ikaw. Nasa ika-6 na transformation golden body ka na. Hindi, sandali, kahit na ito ang ika-6 na transformation golden body, imposible ring mabasag ang 5 ghosts open gate ko sa isang suntok lang. Sinakan mo ang mga disipulo ko, ikaw. Ay naghahanap ng kamatayan. Hindi siya naabala ni Mateo habang malamig niyang sinasabi. 1946. Ang 5 Ghosts Open Gate ay ang mystical na kayamanan ng tunay na Diyos na pinabanal ni Janmo. Kahit na mas mahina ito kaysa sa mahabang sibat na nasa kamay ni Chen Bale, hindi pa rin ito kayang basagin ng isang suntok. Pang-6 na transformasyon ng mga martial artist na may gininto ang katawan, ang malalaman na katawan pa lamang ay maihahambing na sa mga mystical na kayamanan. Ngunit ang sabihing pagkabasag sa isang suntok, ay talagang imposible. Pero ano nga ba ang nangyayari sa lalaking ito na nasa harap niya? Hindi dapat paglaruan ang binatang ito na nasa harap niya. Sus Mariosep. Paano pa rin naglakas loob si Janmo na manatili? Tumalikod siya at tumakbo, ang kanyang figure ay agad na sumulpat sa kawalan. Pero kagagaling lang ng kanyang figure nang may hamarang sa kanyang harapan. Si Mateo talaga iyon. Nanliit ang mga mata ni Janmo at nagulat siyang sumigaw, special shift. Sino? Sino ka ba talaga? Tumingin si Mateo sa kanya at mahinahong sinabi, pumunta ka para hanapin ako. Hindi mo ba tinanong kung sino ako? Nagngingit-ngit ang mukha ni Janmo at sinabing, miyembro ako ng Death Soul Gate. Kung maglalakas loob kang patayin ako, magiging kalaban mo na ang Death Soul Gate. Death Soul Gate? Ngayon lang narinig. Mamatay ka.
Mahinahong ibinuka ni Mateo ang isang kamao, dahilan para tumigas ang buong espasyo. Kahit nagustuhin ni Janmo na tumakas, hindi rin siya makakatakas. Ang kanyang kapangyarihang pandaigdig, ang kanyang mapagtanggol na banal na asensya, ay hindi man lang kayang hamarang kahit isang sandali sa ilalim ng isang suntok na ito, at direktang gumuho. Putok. Sumabog ang buong pagkatao ni Janmo, at naging isang pag-ulan ng dugo. Isang peak first firmament true God powerhouse ang direktang namatay sa isang suntok ni Mateo. Napakalakas. Isang peak first firmament true God powerhouse, dinurog siya ni Lord Moon Mateo sa isang suntok lang. Hindi siya gumamit ng kahit anong banal na asensya. Dapat ito ang kapangyarihan ng katawang laman. Dapat ay nakarating na si Lord Moon Mateo sa ika-6 na transformasyon bilang gininto ang katawan. Pero ganoon ba kalakas ang isang gininto ang katawan ng ika-6 na transformasyon? Dapat ay isang tunay na mystical na kayamanan ng Diyos ang mga bonggang iyon, tama ba? Dinurog sila ng kanyang kamahalan sa isang suntok lang, talagang nakakatakot. Napatingin ang lahat kay Mateo na parang isang Diyos ng digmaan, gulat na gulat hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig. Sa loob lamang ng ilang taon ng pag-iisa, sa sandaling lumabas siya, nilipol niya ang isang makapangyarihang true God. Tunay ngang karapat-dapat na maging Panginoong Mateo. Nang tingnan ang kanyang kamao, medyo nasiyahan si Mateo. Dahil taglay ang ganitong uri ng kapangyarihan, ang ilang taon ng pagdurusa ay hindi rin nasayang. Ang 6 na nirvanic tribulations na ito, inabot ng 8 taon si Mateo para malampasan ang mga ito. Sa loob ng 8 taong ito, bawat minuto at segundo ay naglalakad si Mateo sa hangganan ng buhay at kamatayan. Ang pakiramdam na iyon ay parang paglilibot sa 18 antas ng impyerno, sa bundok ng talam, sa dagat ng apoy, sa paligaw ng langis, at iba pa. Sa ganitong uri ng paghihirap, nanginginig pa rin ang anit ni Mateo kapag naaalala niya ito ngayon. Sa wakas ay naunawaan na rin niya kung bakit itinatatak ng ninuno ng lahi ng dragon ang mga alaalang ito hanggang sa ika-5 ranggo. Ang nirvanic tribulation ay hindi talaga ang kayang malampasan ng mga ordinaryong tao. Lalo na ang huli, ang ika-6 na nirvanic tribulation, halos hindi ito matiis ni Mateo ng ilang beses. Sa huli, umasa pa rin siya sa malakas na paghahangad at pilit na nagpigil. Mateo, medyo naging mapusok ka ngayon. Ang Death Soul Gate ay kilala sa pagiging mahirap makialam sa Heavenspan World, dalubhasa sa paggawa ng ilang mga pagpatay at panununog, at ito rin ang pinakamalaking organisasyon ng mga assassin sa Heavenspan World. Hindi mabilang ang mga powerhouse ng paksyong ito at ilang taon na ang nakalipas. Bukod pa rito, sinasabing ang lumikha nito ay isang powerhouse ng Heavenly Emperor. Nakapatay ka na ng isang miyembro ng Death Soul Gate ngayon, kaya kailangan mong mag-ingat sa kanilang paghihiganti, babala ni Dustless. Nang marinig iyon ni Mateo, bahagyang kumunot din ang kanyang mga kilay. Hindi pa niya talaga naririnig ang pangalang ito ng Death Soul Gate dati, pero nang marinig ang kahulugan ng mga salita ni Dustless, wala siyang ibang nagawa kundi ang mag-ingat. Sa simula ay plano nitong gamitin ang Soul Driving Dow Fusion Pill para kumita ng mas maraming pera, ngunit hindi inaasahan na magdudulot ito ng ganitong bagyo. Gayunpaman, kahit alam niya ang husay ng Death Soul Gate, imposibleng paalisin si Janmo. Naiintindihan ko. Mukhang kailangan pa nating maghanda, sabi ni Mateo. Sa loob ng isang nakatagong silid sa ilalim ng lupa ng isang bahay tuluyan sa Nine Pledge Imperial Capital, mahigit 12 itim na lotes ang nakalagay. Bigla, isang itim na lotes sa dulo ang biglang nag-iba. Ang itim na anino sa loob ng lihim na silid ay biglang nagulat at bumulong sa sarili, talaga bang namatay si Janmo? Hindi dapat. Ang Heavenly Eagle Imperial City ay mayroon lamang isang bagong akyat na True God Realm, kaya paano siya magiging katapat ni Janmo? Kahit na hindi talaga siya katapat, imposible ring hindi makatakas, tama ba? Walang mag-aakala na ang maliit at hindi kapansin-pansing bahay tuluyan na ito ay isang sangay pala ng Death Soul Gate. At ang dosenang mga lotes na may itim na kulay ay kumakatawan sa mahigit 12 mga powerhouse ng True God Realm. Kung alam lang ni City Lord Moon Wendell na napakaraming True God powerhouses sa ilalim ng kanyang pamamahala, tiyak na hindi siya mapakali kahit natutulog. Ang itim na anino ay pabalik-balik na naglalakad.
Bigla, ang mga selyo sa kanyang kamay ay nagbago ng pabago-bago, sa wakas ay naging ilang mga guhit ng itim na sinulid, na nakatago sa kawalan. Swoosh! 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 Di nagtagal, ilang figure ang lumipad papasok sa sekretong silid sa ilalim ng lupa. Pinuno. Matapos makapasok ang ilang tao, yumuko sila patungo sa itim na anino. Naupo ang itim na anino, nagbigay ng isang tunog ng pagkilala, at sinabing, isang misyon ang dumating mula sa itaas, na nagsasabing dapat nating hulihin ng buhay si Southridge Patrolling Inspector Mateo. Pinapante ko si John Mo, ngunit, namatay siya. Si John Mo, itong hanggal na ito, lagi niyang iniisip ang kanyang sarili bilang hindi nagkakamali. Ang pagkamatay ay usapin din ng oras, sabi ng isa sa mga tao. Sabi ng isa pa, kamahalan, tinawagan po ba kami rito para sama-samang kumilos? Malamig na sabi ng itim na anino, oo, Mateo, hindi dapat maliitin ang batang ito, lagi siyang may hindi inaasahang kakayahan. Sa pagkakataong ito, kayong 5 ang magsasama-sama, si Lugin ang mamumuno, kayong 4 ang maghawak kamay. Bukod pa rito, dalhin ninyo ang Trackela Spatial Lock. Kahanga-hanga ang spatial law ng batang ito, kailangan ninyong siguraduhing hindi ito mabibigo sa anumang pagkakataon bago kayo kumilos, naiintindihan ninyo. Nang marinig iyon ng 5 tao, lahat sila ay labis na nagulat. Kumunat ang noo ni Lugin at sinabing, kamahalan, para lang itong pagkuha sa isang maliit na celestial deity realm. Hindi ba't ginagawa itong bundok mula sa isang burol ng nunal? Kahit hindi gamitin ang Trackela Spatial Lock, na magkahawak kamay kaming 5, makakatakas pa rin kaya siya. Ikinumpas ng itim na anino ang kanyang kamay at sinabing, ito ang taong gusto ng mga tao sa itaas. Kaya gaano man natin siya kataas tingnan, hindi naman ito kalabisan. Bukod pa rito, patay na si John Mo. Para mapatay ang isang True God Realm ng walang tunog, mahirap, garantyahan na ang Heavenly Eagle Imperial City ay walang anumang contingency. Kapag may nangyaring pagkakamali, hindi natin ito kayang pasanin. Gawin mo ayon sa aking salita, kung mabaigo ka, dalhin mo ang iyong ulo pabalik sa akin. Bahagyang natatakot ang 5 tao sa kanilang mga puso at hindi na nang ahas na maging pabaya. Opo, kamahalan. Pinag-isa-isa ito ng 5 taong nakatanggap ng misyon, at tahimik na palihim na pumasok sa Heavenly Eagle Imperial City. Ang mga pamamaraan ng pagbabalat kayo at pagtatago ng Death Soul Gate ay lubos na mahusay. Sa unang tingin, ang 5 taong Lugin ay mga ordinaryong martial artist lamang ng Divine Lord Moon Realm. Ang kasalukuyang mga martial artist ng Heavenly Eagle Imperial City, Divine Lord Moon Realm ay nasa lahat ng dako sa mga kalye, wala itong kwenta. Ang 5 tao ay naging napakatyaga. Ang pagkukubli na ito ay tumagal ng kalahating taon. Sa araw na ito, nagtipon ang 5 tao sa isang simpleng tahanan ng mga karaniwang tao. Pagpasok sa pinto, malungkot na sinabi ng isa sa mga mamamatay tao, si Motley, isa talagang hanggal na baboy si John Mo, padalos-dalos ang kilos at inaalerto ang kalaban. Magaling! Hindi umaalis ang batang iyon sa City Lord Moon Manor. Wala kaming makitang pagkakataon para kumilos. Sa loob ng City Lord Moon Manor ay karaniwang may maraming restriction. Kahit ang mga taong mahusay sa batas pangkalawakan ay mahihirapan ding pumasok ng palihim ng walang ingay. Ang iilang tao ay mga veteranong mamamatay tao. Ngunit si Mateo na nagkukulong sa kanyang balat na parang pagong, ay wala rin silang magagawa. Sige, patay na siya. Ano ang silbi ng pagrereklamo mo tungkol sa kanya? Pero, ang batang Mateo na ito ay talagang hindi kapanipaniwala, na nakakagawa ng isang pildores na panggamot na sumusuway sa langit. Hindi rin nakakapagtaka na gusto siyang hulihin ng buhay ng mga tao sa itaas, sabi ng isa pang mamamatay tao. Sa pagkakataong ito, si Lugin na tahimik lang sa simula ay nagsalita at nagsabi, dahil hindi siya lalabas, papasok na tayo. 1947. Kamahalan, dumating na ang pangkat ng mga sugo ng Cloud Moon Imperial City at kasalukuyang humihiling ng pakikipagkita sa labas, ulat ni Cooper. Tumanggaw si Mateo at sinabing, papasukin sila. Ang Cloud Moon Imperial City at ang Myriad Treasure Tower ay may malalim na koneksyon. Hindi ko rin maaaring iwasan ang responsibilidad. Bukod pa rito, personal na bumisita ang City Lord Moon, kaya itinuturing din itong sapat na pagpapakita ng mukha sa amin.
Sabi ni Cooper, kamahalan, ang ganitong bagay, hindi ba't mas makabubuti kung hahayaan na lang natin si City Lord Moonlighter ang humawak nito? Bakit kailangan pang personal na tanggapin ito? Ngumiti si Mateo at sinabing, nakakagaan ng loob na mapasandal sa isang malaking puno. Natural lang na hindi ko kailangang magbigay ng mukha sa kahit sino maliban sa aking sarili. Pero ang buong Heavenly Eagle Imperial City ay mahirap ipagtanggol batay lamang sa aking kapangyarihan. Kung may taga-suporta ang isang pangkat ng Heavenly Emperor, natural na mas ligtas ito. Nang marinig iyon ni Cooper, napuno siya ng matinding paggalang sa kanyang puso. Sa kanyang paningin, ang mga Panginoon ng lungsod ay kadalasang makasarili at naghahangad ng personal na pakinabang, at pinagkakaita ng dugo at pawis ng mga martial artist. Pero iba si Mateo. Hindi siya nagpipigil, at ayaw niyang pilitin ng isang pagkakakilanlan tulad ng isang nagpapatrulyang inspector. Ngunit upang protektahan ang mga taong nakapaligid sa kanya, patuloy niyang hinayaan ang Heavenly Eagle na umunlad at lumakas, at nakipagkaibigan pa sa isang malaking puwersa tulad ng Myriad Treasure Tower. Sa ganitong sitwasyon, maaari lamang makipagkompromiso ang isang tao dahil sa pagsasaalang-alang sa pangkalahatang kapakanan. Malinaw kay Cooper na dahil sa ugali ni Mateo, ayaw talaga niyang makialam sa ganitong uri ng mga makamundong bagay. Matapos umatras ni Cooper, isang grupo ng mga tao ang pumasok pagkaraan ng ilang sandali. Ang taong nasa harapan ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang, may cultivation ng 8th Firmament Celestial Deity, at siya ang pinakamalakas na tao sa grupo. Nang makita ng taong iyon si Mateo, agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing may malaking tawa, matagal ko nang narinig na nakamit ni Master Crosswell ang iyong mga ambisyon noong bata pa siya. Sa pagkikita namin ngayon, talagang pambihira ka. Pinagsalikop din ni Mateo ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, si City Lord Moon Gerald Moon ay mayroong pambihirang presensya at hindi isang karaniwang tao. Ang pagtatagumpay upang maging isang tunay na Diyos ay malapit na. Halika, halika, halika. Umupo kayo at mag-usap. Naupo ang lahat bilang punong abala at panauhin. Sabi ni Mateo, ang mga gamot na hinihingi ng Panginoong lungsod na si Gerald, ay lilinisin agad ni Crosswell sa lalong madaling panahon. Kailangan ko kayong abalahin para maghintay ng matyaga sa loob ng 2 araw. Tumawa ng malakas si Gerald at sinabing, huwag magmadali, huwag magmadali. Alam kong walang kapantay ang alchemy daw ni Master Crosswell, bakit ako magmamadali? Alam ng muna ito na hindi madaling hilingin kay Master Crosswell na kumilos at natural lang na hindi kanya tretuhin ng walang ayos. Mayroon akong mahalagang kayamanan dito. Master Crosswell, pakitingnan naman. Tumanggaw si Mateo nang nakangiti habang sinasabing, oh. Seryoso ang pagkakasabi ni City Lord Moonmoon, kaya kailangan talaga itong tingnan ni Crosswell. Tianping, mag-utos ka. Hayaan mong maghanda ng piging si City Lord Moonmoon at buong pusong batiin ang grupo ni City Lord Moonmoon. Medyo naguluhan si Cooper, ngunit kinilala pa rin niya ito at umatras. Nakangiting kumuha si Gerald ng isang maliit na tray. Tumalim ang tingin ni Mateo, agad na naramdaman ang kakaibang ganda ng tray na ito. Isa itong tunay na mystical na kayamanan ng Diyos. Master Crosswell, ang kayamanang ito ay tinatawag na walang bakas na espasyo na lock. Gaya ng sinabi ni Gerald, tila nanigas ang hangin sa paligid, at naging malabo ang lahat. Bahagyang nanliit ang dalawang mata ni Mateo at hindi nagpakita ng labis na pagkagulat. Nakangiti pa rin si Gerald habang sinasabi niya, kapag gumana na ito, ang nakapalibot na espasyo ay isasara. Hindi makakapasok ang mga tao sa labas, hindi makalabas ang mga tao sa loob. Hey, Master Crosswell, masunurin ka ba, o gusto mo bang kumilos ang ilan sa aming magkakapatid? Tumingin si Mateo kay Gerald at walang pakialam na sinabi, kayong ilan ay miyembro ng Death Soul Gate. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Gerald at sinabing, paano mo nalaman? Tumingin si Mateo kay Gerald, at walang pakialam na sinabi, ang ganda talaga ng pagbabalat kayo mo, sa kasamaang palad. Hindi nito malinlang ang mga mata ko. Para magkaroon ng ganitong mga tagumpay sa sining ng pagbabalat kayo, bukod sa Death Soul Gate, wala na akong maisip na iba. Dahil nalinang niya ang perpektong gininto ang katawan na may ika-6 na transformasyon, napakalaki ng mga benepisyong natamo ni Mateo.
Sa pagkakataong ito, nilinis ni Mateo ang kanyang mga buto at hinubog muli ang kanyang malalaman na katawan, ang kanyang husay sa paningin ay nagkaroon din ng malaking pagbuti. Bukod pa rito, matagal nang sinundan ng Sun Moon Heavenly Pupil si Mateo, gamit ang perpektong lakas ng paningin ni Mateo, ang kapangyarihan ay lumakas ng higit pa sa isang magnitude. Sa kasalukuyan, ang paggamit ng nagliliyab na gininto ang mga mata upang ilarawan ang lakas ng paningin ni Mateo ay hindi rin naman kalabisan. Pagpasok pa lang ni Gerald, at ng iba pa, agad silang nakita ni Mateo. Ang grupong ito ay ang 5 assassin na ipinadala ng Death Soul Gate. At si Gerald, ay tiyak na ang makapangyarihang true god ng Fourth Firmament, si Lujin. Tumingin si Lujin kay Mateo, ang kanyang tingin ay nagpapakita ng isang hindi tiyak na tingin. Ngunit di nagtagal, nakaramdam siya ng ginhawa at ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, sinasabi ng lahat na ang mataas na moralidad ni Master Crosswell ay umaabot sa mga ulap at pinahahalagahan ang mga tao sa paligid niya ng lubos. Totoo nga. Nakita mo kami, ngunit pinalayas mo ang batang iyon ng pamilya Ning. Mukhang natatakot kang aksidenteng masaktan siya. Nanahimik si Mateo, itinuring na pumayag na. Nagpadala Death Soul Gate ng isang First Firmament True God noong nakaraang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, natural na mas malakas sila kaysa noong nakaraan. Dahil nandito si Cooper, wala siyang kumpiyansa na masisiguro ang kanyang kaligtasan. Hey. Mukhang alam mo na ang plano mo at balak mo nang sumama sa amin. Natatawang sabi ni Lujin. Mahinahong sinabi ni Mateo, gusto niyo ba akong hulihin pabalik para magpino ng mga tableta para sa inyong lahat? Sabi ni Lujin, sinusunod ko lang ang utos mula sa itaas. Tungkol naman sa paghuli sa iyo pabalik, ano ang gagawin ko, hindi iyon ang maaari kong hilingin. Sige, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Selyuhan mo ang iyong banal na dagat at sumunod sa amin. Malamig na ngumisi si Mateo at sinabing, umalis na kayo. Pinatay niyo ang grupo ni Gerald at palihim na pumasok sa aking Heavenly Eagle Imperial City, kaya ba gusto niyo pa ring umalis ng buhay? Napaatras sina Lujin at ang iba pa at hindi napigil ang tumawa habang sinasabi, ang galing magsalita, mga katulad mo, isang celestial deity realm, kaya mo pa ba kaming labanan? Biglang may lumitaw na isang figure sa tabi ni Mateo. Si Benji nga iyon. Dahil sa babala ni Dustless, paanong hindi magiging alerto si Mateo? Kaya sa loob ng kalahating taon na ito, si Benji ay palaging nasa loob ng Purple Extreme Hall ng nag-iisa at palaging sumusunod sa tabi ni Mateo. Nang makita ni Lujin si Benji, hindi napigilan ng kanyang mga mata ang pagkipot, at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang aura ng taong ito ay kapareho niya, isa ring powerhouse ng Fourth Firmament True God. Kailan nagkaroon ng ganitong eksperto ang Heavenly Eagle Imperial City? Maaari kayang namatay si John Mo sa kanyang mga kamay. Iiwan ko na sa iyo ang lalaking ito, walang problema, di ba? Sabi ni Mateo. Inikot ni Benji ang kanyang mga mata at sinabing, alisin mo ang salitang tama. Hindi napigilan ni Mateo ang kanyang tawa nang marinig iyon. Ang lamig talaga ng ugali ng lalaking ito. Nag-usap ang dalawang tao, hindi man lang sineryoso ang 5 taong iyon ni Lujin. Malamig na ngumiti si Lujin at sinabing, Hanggal, paano kung may Fourth Firmament True God? Maaari kayang siya, isang celestial deity realm, ay kaya pa ring harapin ang 4 na Second Firmament True Gods. Ang 4 na iba pang tao ay pawang mga powerhouse ng Second Firmament True God. Malamig na sabi ni Mateo, hindi mo ba malalaman pagkatapos mong subukan? Pagkatapos magsalita, itinulak ni Mateo gamit ang dulo ng kanyang mga paa, ang kanyang anyo ay agad na naging isang imahe ng nakaraan, sumugod patungo sa isa sa mga mamamatay tao. Ang mamamatay tao na iyon ay may mapangutyang tingin, biglang sumabog ang kapangyarihang pandaigdig, gustong pabagsakin si Mateo. Habang ang 3 pang tao ay kalmadong pinapanood ang eksenang ito, naghihintay na makita ang kawawang anyo ni Mateo. Sinabi lang ng nasa itaas na huwag patayin si Mateo, pero hindi niya sinabing huwag siyang hayaang masaktan. Dahil siya mismo ay naghahanap ng pang-aabuso, hindi rin ito maaaring isisi sa iba. Sa isang kisap mata, dumating si Mateo. Pagtaas ng kanyang kamay, ito ay isang diretsyong suntok, na parang mga mortal na naglalaban. Putok.
Agad na nawasak ang world domain ng assassin na iyon hanggang sa tuluyan itong tumimo sa isip niya, at lumipad palabas ang buong pagkatao niya na parang bola ng kanyan. Power. Bumagsak sa lupa ang mamamatay tao, ibinuka ang kanyang bibig at samuka ng isang malaking subo ng dugo. Nanliit ang mga mag-aaral ng apat na iba pa, nakatingin sa eksenang ito ng may pagkamangha at mga mukha na hindi makapaniwala. Ika-6 na transformasyon na gininto ang katawan. Isa talaga siyang body cultivator. Hindi, sandali, kahit na ito ang ika-6 na transformasyon na gininto ang katawan, hindi rin posible na maging ganito kalakas. Maaari ba siyang magkaroon ng isang perpektong ika-6 na transformasyon na gininto ang katawan? Tumingin si Lujin kay Mateo at sinabi ng may pagtataka. 1948. Ang lakas ng pagsabog ng sandaling iyon ay nagparamdam sa iilang second firmament true gods na bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Bukod pa rito, hindi gumamit si Mateo ng anumang martial technique, sumabog ito ng may kapangyarihang nakabatay lamang sa lakas ng malalaman nitong katawan. Sa sobrang lakas at malalaman na lakas ng katawan, bukod sa perpektong gininto ang katawan ng ika-6 na pagbabago, wala nang maisip na pangalawang posibilidad si Lujin. Tumingin si Mateo kay Lujin at malamig na sinabi, mabuti na lang at may kaalaman ka na. Kahit nahanda na ang kanilang pag-iisip, natigilan pa rin sina Lujin at ang iba pa sa sagot na ito. Nagpakita si Lujin ng matinding gulat at sinabing, paano nangyari iyon? Kahit na ang kahingian ng perpektong ika-6 na pagbabago sa mga mapagkukunan ay malupit, kahit ang nerve-anic tribulation ng perpektong ika-6 na pagbabagong gininto ang katawan, wala ni isa sa isanaan ang makakayanan ito. Paano mo nagawa iyon? Perpektong gininto ang katawan, bawat karagdagang pagbabago, ang nerve-anic tribulation na kailangang harapin ay mas nakakatakot pa. Kahit sa 100 perpektong ika-5 transformation golden body martial artists, maaaring wala ni isa ang kayang magtiis nito. Kung iisipin natin ito ng ganito, para makayanan ang perpektong unang pagbabago hanggang sa perpektong ika-6 na pagbabago, kahit sa 10 milyong body cultivator, maaaring wala ni isang tao ang magtatagumpay. Makikita kung gaano ito kabihira. Ang paghihirap ng perpektong ika-6 na transformasyon ng nerve-anic tribulation, hindi ito lubos maisip ng mga ordinaryong tao. Ang mga taong nakakaabot sa perpektong pang-6 na pagbabagong gininto ang katawan ay mabibilang din sa isang kamay sa buong heavenspan world. May isip kung gaano kagulat si Lujin sa kasalukuyan. Kahit sa panaginip, hindi niya inakalang isa pala talagang nakakatakot na body cultivator si Mateo. Natural lang na alam ni Mateo kung gaano kitikot ang nerve-anic tribulation na ito. Pero nakayanan niya. Sa kasamaang palad, ako nga iyon, mahinahong sabi ni Mateo. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon sa mukha ni Lujin. Sinabi niya sa apat na tao sa isang seryosong boses, sabay-sabay kayong apat na sumalakay at gumamit ng pinagsamang mga atake. Siguraduhin huwag ninyo siyang maliitin. Kung hindi ito magagawa, ang pag-alis muna ang pinakamahusay na pagpipilian. Nang marinig iyon ng apat na taong sina Motley, naging seryoso rin ang kanilang mga mukha. Akala nila noong una ay isang pagong ang hinuhuli nito sa isang garapon. Hindi nila inaasahan na magiging abala pala ito. Malinaw na ipinakita ng magaan na suntok ni Mateo kung gaano kalakas ang kanyang perpektong ika-6 na pagbabago. Swoosh! 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 Napakabilis ng mga kilos ng apat na tao ni Motley, bawat isa ay nakatayo sa kanilang mga posisyon. Ang kahangahangang momentum ay agad na naging banayad. Naging seryoso ang tingin ni Mateo at hindi niya maiwasang maging maingat. Ang apat na taong ito nakakapasok pa lang sa posisyon ay naging isang nagkakaisang nilalang na. Kapag nakapagpalabas na sila ng isang atake, malamang na magiging pambihira ang lakas. Totoo na ang kanyang perpektong ika-6 na transformasyon ay kakilakilabot, ngunit hindi naman ito isang di matatalo.